Nagsisimula ang pelikula sa isang binatang nagngangalang Hallam na katatapos lamang ng kanyang huling taon sa paaralan. Madalas siyang maupo sa isang maliit na kubo sa lupain ng kanilang pamilya malapit sa kanilang bahay, kung saan isinabot niya ang litrato ng kanyang yumaong ina. Ang libangan niya ay pagmamasid sa ibang tao. Makikita natin siya kasama ang kanyang kapatid na si Lucy habang naghahapunan kasama ang kanilang ama at ang asawa nitong si Verity, na dati sekretarya ng kanilang ama bago sila nagpakasal matapos mawala ang ina ni Hallam. Malinaw na hindi gusto ni Hallam si Verity, na ipinapakita sa malamig niyang paraan ng pakikipag-usap dito. Nakiusap si Hallam kay Lucy na huwag nang tumuloy sa paglipad patungong Australia dahil matutuluyan siyang maging malungkot. Ngunit determinado si Lucy na umalis. Nang gabing iyon, pumunta si Hallam sa kubo upang muling maglibang sa pagmamasid, pati na rin sa pagmamasid sa kanyang ama at madrasta. Kinabukasan, habang naghahanda si Lucy para sa kanyang pag-alis, hiniling niya kay Hallam na magpaalam, ngunit tumanggi ito, dala ng galit. Kalaunan, pinagsisihan niya ito at humabol sa sasakyan upang magpaalam, ngunit huli na siya. Habang kumakain, napag-usapan ni Hallam, ng kanyang ama, at ni Verity ang posibilidad na lumipat si Hallam sa London upang mag-aral at magtrabaho. Ramdam ni Hallam na pinapaalis siya sa kanilang bahay. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi siya magpapatuloy sa universidad at mananatili siya sa bahay kung saan namuhay ang kanyang ina. Sa araw ding iyon, pumunta si Hallam sa lawa at nadiskubreng sira ang bangka kung saan nalunod ang kanyang ina. Pag-uwi niya, narinig niya si Verity na nagsasabing hindi siya komportable na manirahan sa iisang bahay kasama si Hallam at iniisip niyang galit ito sa kanya. Nagbanta siyang aalis kung hindi mababago ang sitwasyon. Kinausap ni Hallam ang kanyang ama tungkol sa hinalang hindi aksidente ang pagkawala ng kanilang ina, dahil mahusay itong lumangoy. Tugon ng kanyang ama, noong mga huling araw ng kanyang ina, nagkaroon ito ng problema sa pag-iisip at umiinom ng maraming pampakalma. Ngunit nanatiling may pagdududa si Hallam. Binalika ni Hallam ang ulat tungkol sa pagkawala ng kanyang ina at natuklasang totoo ngang may mga gamot na natagpuan sa katawan nito. Isang gabi, pumunta siya sa kubo at nadiskubreng sinira ang litrato ng kanyang ina. Dinala niya ang kahon ng mga gamit at diary ng kanyang ina sa kanyang silid. Nang tumawag si Lucy, naiwan niya ang susi sa kama habang nakikipag-usap. Nakita ni Verity ang susi, binuksan ang kahon, at kinuna ng litrato ang mga diary. Pinukpok ni Hallam ng maso ang bangka at natuklasang ang sira nito ay tugma sa mga nasira na tila sinadyang gawin. Sa kubo, ibinalik ni Verity ang susi kay Hallam at sinabi nitong nabasa niya ang mga diary ng kanyang ina at nalaman ang pagmamasid ni Hallam habang magkasama sila ng kanyang ama. Nagbanta si Verity na isusumbong siya sa pulisya. Inakusahan naman ni Hallam si Verity ng pagligpit sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapalunod dito sa bangka. Sinugod niya si Verity at muntik na niya itong mapatambak, ngunit nagawa nitong gamitin ang kanyang kahinaan upang akitin siya. Pagkatapos, tinakat ni Verity si Hallam na isusumbong siya sa kanyang ama kung hindi siya lalayas. Alam ni Hallam na kakampihan siya ng kanyang ama kaya napilitang umalis si Hallam sa kanilang bahay. Pagkatapos, nang mag-withdraw siya ng pera, nalaman niyang nilimos ng kanyang ama ang laman ng kanyang bank account. Wala siyang matutuluyan kaya natulog siya sa bubungan ng isang gusali matapos makaligtas sa mga pulis. Kinabukasan, nakita niya ang isang babae na kahawig ng kanyang ina. Sinundan niya ito papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan sa isang hotel. Doon niya nalaman na Kate ang pangalan ng babae at siya ang personal manager ng hotel. Nakiusap siya kay Kate na bigyan siya ng trabaho, at kinuha siya nito para magtrabaho sa kusina. Habang nagtatrabaho, sinimulang sundan ni Hallam si Kate at nadiskubreng may relasyon ito sa isang katrabaho. Sinundan niya si Kate pauwi sa bahay at, nang makatiyak na wala ito roon, naghalungkat siya sa mga gamit nito at natuklasang dati itong ikinasal. Nang biglang bumalik si Kate, dali-dali siyang tumalon palabas ng bintana. Patuloy na minamasdan ni Hallam si Kate mula sa malayo. Isang araw, habang nakabreak, pumunta siya sa bubungan ng hotel at nadiskubreng maganda itong pwesto para masilip ang bahay ni Kate. Ngunit nang bumaba siya, nahuli siya ni John, ang katrabaho ni Kate na karelasyon nito. Binalaan siya ni John na huwag nang umakyat muli sa bubong dahil ang trabaho niya ay limitado lamang sa kusina. Kinabukasan, tinanong ni Kate si Hallam kung komportable siya sa kanyang trabaho, at sumagot siyang oo. Sa gabi, nagsimulang manmanan ni Hallam si Kate mula sa isang silid sa bubungan ng hotel. Nakita niyang nasa bahay ni Kate si John. Palihim siyang umakyat sa bubong at nakinig sa pag-uusap ng dalawa, at nadiskubreng may asawa at mga anak pala si John, bagay na nagpapaalala kay Hallam sa kanyang madrasta at sa paniniwala niyang tinapos nito ang kanyang ina. Nagpasya si Hallam na pumunta sa pulisya upang isumbong ang kanyang hinala na tinapos ng kanyang madrasta ang kanyang ina at nanahimik lamang ang kanyang ama dahil labis niya itong mahal.
Kinabukasan, nakita ni Hallam si John na umaakyat sa bubong ng hotel. Sinundan niya ito at natuklasang doon pala nakatira si John. Nakita niya si John na minamasdan din si Kate. Nang bantaan ni John si Hallam na magsusumbong siya kay Kate, binyantaan naman ni Hallam na ibubunyag niya ang kataksilan ni John sa kanyang asawa, kaya napilitan si John na umatras. Sa gabi, palihim na pumasok si Hallam sa staff archives at nakuha ang address ni John. Dahil dito, nagpanik si John, takot na baka isumbong siya ni Hallam sa kanyang pamilya. Dahil dito, napilitan si John na ibalik si Hallam sa trabaho. Habang nagtatrabaho si Hallam, nilapitan siya ni Kate para makipag-usap at inalok siya ng bagong posisyon sa hotel reception, na mas maganda kaysa sa kusina. Tinanggap niya ito at nagsimula sa kanyang bagong trabaho. Isang araw, nakita ni John si Hallam na minamasdan si Kate at sinadyang udyukan siya, alam niyang may pagtingin si Hallam kay Kate. Nang gabing iyon, nalungkot si Hallam at hinanap ang pagmamahal ng kanyang ina. Kinabukasan, binigyan siya ni Kate ng Christmas card at inanyayahan siyang sumama sa mga kasamahan sa isang salusalo. Habang nagiinuman, may isang katrabaho na nagbanggit na dapat siya ang na-promote pero si John ang pumihil. Nang ipagtanggol ni Kate si John, inakusahan siya ng katrabaho na kaya niya ito ipinagtatanggol ay dahil sa kanilang relasyon, at iniwan sila. Kalaunan, tinanong ni Hallam si Kate tungkol sa relasyon nito kay John. Ipinaliwanag ni Kate na mutual attraction lamang iyon at alam niyang may asawa si John. Matapos ang matinding pag-inom, nag-iba ang kilos ni Kate kay Hallam at isinama siya pauwi para mapalapit dito. Ngunit dahil sa pagiging mahiyain ni Hallam, tinanggihan niya ang posibilidad ng isang relasyon. Sa halip, masaya siyang natulog sa tabi ni Kate, ramdam ang init at kaganhawahan. Kinabukasan, pumunta si Hallam sa opisina ni Kate at inalok itong lumabas muli. Ngunit malamig ang naging tugon ni Kate at hiniling na kalimutan na lamang ang nangyari noong gabi. Nahiya si Hallam at agad umalis. Pagkatapos ng kanyang shift, sinabi ng isang katrabaho na may mga bisita raw na naghahanap sa kanya sa reception at binigay ang numero ng kwarto. Pagpasok niya, nakita niya si Kate. Sinabi nitong gusto niyang pag-usapan ang nangyari, pero agad siyang pinatahimik ni Hallam, sinabing alam niyang lasing lamang ito noon at handa siyang kalimutan ang lahat. Ngunit sa halip, napatawa silang pareho at dito nagsimula ang kanilang relasyon. Naging napakasaya ni Hallam sa pagiging malapit kay Kate at sa pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya. Isang araw, nakita ni Hallam si John na naghihintay sa labas ng bahay ni Kate at sumunod paakyat sa kanyang silid. Sinundan niya sila sa bubungan at narinig silang nagtatalo. Sinabi ni Kate kay John na lumayo na sa kanya. Nang biglang saktan ni John si Kate, dali-daling sumugod si Hallam para ipagtanggol siya. Nabigla si Kate nang makita si Hallam sa kanyang bahay. Ibinunyag ni John na matagal na siyang minamanmanan ni Hallam. Pinalayas ni Kate si John sa kanyang bahay, ngunit inamin din ni Hallam na minamasdan niya ito mula pa noong una dahil kahawig niya ang kanyang yumaong ina. Dahil dito, nagalit si Kate at itinaboy siya palabas ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang papasok si Kate sa trabaho, nadatnan niya si Hallam na nakaupo sa labas ng kanyang pintuan. Pinapasok niya ito at ikinwento ni Hallam ang kanyang kaugalian na pagmamanman sa buhay ng ibang tao dahil wala siyang ibang magawa noon. Naawa si Kate sa kanya, pinatawad siya, at sinubukan pa nitong magmanman ng ibang tao, tulad ng ginagawa ni Hallam. Isang araw, nalaman ni Hallam mula sa isang katrabaho na naka-check-in sa hotel ang kanyang ama at madrasta at hinahanap siya. Nang malaman ito ni Kate, nilapitan niya si Verity at nagpanggap na kaibigan ni Hallam. Ngunit pinaalis siya ni Verity dahil gusto nitong kausapin si Hallam ng pribado. Lumabas na ang dahilan ng pagpunta nila ay para hingin ang pahintulot ni Hallam sa pagbebenta ng lupa ng kanyang ina para gawing residential buildings. Sinubukan siyang kumbansihin ni Verity ngunit ininsulto siya ni Hallam, kaya bumawi si Verity sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanyang ina, na lalo pang nagpagalit kay Hallam. Dahil dito, pumunta si Hallam sa bahay ng kanyang ama habang wala ito, sinaktan si Verity, iginapos siya, at dinala sa lawa upang tapusin. Ngunit dahil hindi naman siya ganong tao, nakonsensya siya at iniligtas si Verity bago pa ito malunod. Dumating ang kanyang ama at ipinaliwanag na walang kinalaman si Verity sa pagkawala ng kanyang ina. Ang ina ni Hallam pala ang Sam-Iris sa bangka gamit ang maso bago pa tinapos ang sarili. Sinadya nitong sirain ang bangka upang pigilan ang sarili, ngunit sa huli, nagdesisyon pa rin itong pumalaot at tapusin ang kanyang sarili. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita si Hallam na pumunta sa bahay ni Kate, ngunit nadiskubre niyang may iba na itong kasamang lalaki. Sinabi ni Kate na mas mabuting humanap siya ng kaedad niya na tunay na magmamahal sa kanya. At dito nagtatapos ang ating pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para tuloy-tuloy pa ang pag-upload namin ng mga videos.